Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Good morning po sa mga umagang oras, magandang tanghali. Kumusta po kayo? Masa po ako na nasa mabuti po kayong kalagayan, higit sa lahat spiritually as well as physically. At naway hindi po tayo tumitigil gaya ng aking lagi paalala sa pagpapahalaga sa ating spiritual life. Sapagkat ayon sa ating mga pag-aaral, ayon sa 1 Thessalonians 5:23, ang tao ay binubuo ng espiritu, kaluluwa at katawan. So napakahalaga po ng ating espiritu, ng ating spiritual life na kung saan ay nagmi-minister ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. So, kung wala pong salita ng Diyos, wala pong buhay ang ating espiritu, hindi po nagfa-function gaya ng dinisenyo ng Diyos para sa ating mga tao, lalo na sa mga mananampalataya. Ngayong gabi ay pag-uusapan po natin ang theme na pinamagatang Faithful Sayings According to Paul. So, focus po natin ngayon ay yung mga matatapat na pananalita o kasabihan na binanggit ni Paul sa kanyang ilang mga sulat. Ang ating text ay sisimulan po natin sa 1 Timothy 1:15. Sabi po dito, this is a faithful saying and worthy of all acceptation that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. Dakilang kami po yung nagpapasalamat sa opportunity once again na kami po ay makatunghay sa iyong salita. Lumamalhati ka, may tanyag po ang iyong pangalan, maging ang iyong mga salita. At ibalangin din po namin na kami po ay mapatibay, mapatatag sa pamamagitan ng iyong salita. Higit sa lahat ng aming inamen. Kung namin nalang po sa salamat sa pangalan po ng Panginoon Kristo namin tagapagligtas. Amen. Ang salitang saying, mga kapatid, ano po, ay isang expression o kaya naman ay pangungusap, a sentence na binanggit o sinambit, isang declaration. Okay? Ulitin ko po, ito po ay isang expression or isang sentence, a sentence uttered, isang pangungusap na sinambit, isang declaration. Okay? At dito po sa salita ng Diyos, makikita po natin kung ano yung characteristics or nature, katangian ng mga salita ng Diyos o yung mga sayings ng Diyos, yung mga kasabihan ng Diyos. Halimbawa, tunghayan po natin ng Romans chapter 3 verse 4. Sabi po dito, for God forbid, yea, let God be true, but every man a liar, as it is written, that thou mightest be justified in thy sayings and mightest overcome when thou art judged. Notice po dito sa verse na ito, yung expression let God be true. Kaya ang Diyos ang totoo, but every man a liar. So, it is not possible for God to say lies. Imposible pong magsinungaling ang Diyos. Ano po? Laging binabanggit natin yan sa ating mga magtalakay. Subalit sa tao, very opposite sa kalikasan nating mga tao. Every man a liar. Totoo po yan. Nature po natin yan, mga kapatid. We cannot get rid of lying dahil yan po yung ating kalikasan. Pero sa Diyos, laging totoo. Let God be true. And in this verse din, pansinin po ninyo na as it is written, that thou, yung thou po dito ay tumutukoy sa Diyos, mightest be justified, na siya po ay maturingang matuwid, okay? Nang walang pagkakamali. Justified, to be reckoned righteous sa English. May bilang na matuwid. Saan? In thy sayings. Yung thy ay tumutukoy pa rin sa Diyos, sa iyong mga kasabihan o sa iyong mga salita, sa iyong mga sinasalita. Okay? And mightest overcome when thou art judged. Well, kung ano man ang sinabi ng Diyos, mga kapatid, ay dahil siya ay totoo, kung hahatulan siya ng tao ay mapatutunayan niya na siya ay tama at matuwid, na siya ay makatwiran at walang kasinungalingan. So, yan po yung katangian ng mga salita ng Diyos o mga kasabihan ng Diyos. Okay. So, ito po ay totoo sa verse na ito. Maliban dyan,
ang mga katagang true saying ay binanggit din po sa 1 Timothy chapter 3 verse 1. So maliban diyan sa faithful sayings nga na ating pag-uusapan ay gayong ding makikita natin ang mga katagang a true saying. This is a true saying, if a man desire the office of a bishop, he desireth a good work. So, hindi lamang matapat ang mga kasabihan o salita ng Diyos, kundi totoo din batay sa verse na ito. Walang bahid ng kasinungalingan. Sa Revelation 19:9, ganito po ang nakasulat, and he saith unto me, write, blessed are they which are called unto the marriage of the supper, of the Lamb. Ang Panginoon sa Kristo yan. And he saith unto me, these are the true sayings of God. Ito po ay batay sa revelation kay John na ipinahayag ng Panginoong Kristo sa pamamagitan ng ng kanyang anghel. At binanggit nga dito yung mga katagang the true sayings of God. So ang nilalaman ng revelation ay prophecies patungkol sa mga future events, mga mangyayari, most likely sa before the coming of our Lord Jesus Christ, at the coming of our Lord Jesus Christ, and then yung paghahari niya sa lupa, and then yung final judgment, and then new heaven and new earth. So lahat ng yan, mga prophecies, mga predictions, mga kapatid, na mangyayari po in the future, at tinawag yan na the true sayings of God. So wala pong sasablay dyan, walang kasinungalingan dyan, walang papalpak po dyan, dahil yan ay mga totoong salita o kasabihan ng Diyos. Sa Revelation chapter 22 verse 6, ganito naman po ang sinasabi, and he said unto me, again si John, sabi niya, no, sinabi ito sa akin, galing sa Panginoong Kristo sa pamamagitan ng kanyang anghel o ng anghel, these sayings, yung mga nakasulat po dyan sa Book of Revelation, mga prophecies, are faithful, sila ay mga matapat at totoo. So pinagsama po dito yung faithful and true sayings. Okay? And the Lord or God of the holy prophets sent his angel, so may angel pong ginamit, to show unto his servants the things which must shortly be done. So mga bagay po na mangyayari. Shortly, no? Which shall come to pass shortly be done, to be accurate. But of course, magiging agad-agad na mangyayari yan, or it will shortly be done kapag nangyari na po yung bulk o bulto ng mga prophecies na kailangang matupad before the actual coming of our Lord Jesus Christ on earth. So again, ulitin ko, ang lahat ng nilalaman nito, ng prophecies, pangkalahatan generally, ang Word of God ay mga sayings na faithful and true. Dahil mismong galing po yan sa Diyos. Katangian din po ng Diyos yan na siya ay faithful. Marami pong verses sa Word of God na nagsasabing the Lord is faithful or God is faithful. Maging si Paul, 1 Corinthians 1:9. At of course, maging ang Panginoong Kristo ay tinawag din po siyang faithful and true. Yan, dito rin po sa Book of Revelation. Kaya yung kanyang mga salita, itong mga prophecies ay no wonder mga sayings na faithful and true. Now, dumako na po tayo sa mga sulat ni Paul dahil ang ating pinag-uusapan ay mga faithful sayings according to Paul or apostle in this present dispensation of the grace of God, particularly ng mga Gentiles at minister ng church na body of Christ, grupo ng mga taong in Christ at this present time. Now, faithful saying number 1, 1 Timothy chapter 1, verse 15, this is a faithful saying sa text po natin, and worthy of all acceptation that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. So yung salita pong acceptation, mapapansin po ninyo dito, yung faithful saying na ito ay nararapat ng lahat ng, sabi nga niya, acceptation. Ano pong ibig sabihin ng acceptation? Ibig sabihin po niyan is kind reception, yung mabait na pagtanggap po natin. Pagtanggap or receiving with favor, pagtanggap na may kalakip na pabor, or approbation. Ibig sabihin ng approbation is the act of approving. Ayan, ito pong faithful saying na ito ay nararapat ng mabait, kind reception, a receiving with favor, or approbation.
Okay, ano po ba yung faithful saying na binabanggit ng verse na ito? Okay, let's go back to 1 Timothy 1:15. Ano po yung faithful saying? And worthy of all acceptation. Andyan po, that Christ Jesus came into the world to save sinners of whom I am chief. So, kailan po ba ang nangyari itong binabanggit ni Paul na Christ Jesus came into the world? Well, obviously, sa mga nag-aaral po ng kasulatan, mga kapatid, ito pong coming ng ating Panginoong Kristo into the world, no, ay we can prove from the Word of God historically and dispensationally, batay na rin sa mga prophecies at sa mga natupad ng mga hula mismo sa ating Panginoong Kristo. So, ang reference po dito ng Christ Jesus came to the world ay yung tinatawag po nating first coming. Okay? So, sa prophecy, kung titignan po natin, ang coming of our Lord Jesus Christ ay in relation to Israel. Okay, so yun yung nilalaman ng prophecy. He came to his own and his own received him not. Yan nga po ang sinasabi ng John chapter 1 verse 11. No? Marami pong mga prophecies, mga hula, hundreds of years ago na nagsasabing may ipanganganak na isang bata, na isang lalaki. At sa pamamagitan ng Birhen, sa Isaiah chapter 7 verse 14, Isaiah 9:6 at marami pang ibang prophecies na ipinangako sa Israel na may panganganak na hari o may tagapagligtas, may Messiah na hinihintay nila para maghari sa matagal na rin ipinangakong kaharian na itatatag dito sa lupa para sa kanila. Yan ay batay sa mga covenants of God sa bansang Israel in time past. So, sa prophecy, if you will look at prophecy, yung primary purpose kung bakit paparito ang Panginoon batay sa prophecy is primarily for the nation or with the nation of Israel. But may revelation, subalit may revelation na tinanggap si Paul na in that same coming, mga kapatid, ano po, ay may bagong kapahayagan na ito naman ay patungkol sa atin, na lalo na sa mga Gentiles o sa isang grupo ng mga tao, particularly sa atin, na mga members ng Body of Christ. At gaya ng nabanggit ko, ang kinauukulan ay mga hentil, mga kapatid. So, this is a revelation na ibinigay kay Paul. Christ came into the world. For what purpose? To save sinners. Now, kung babalikan natin, ayon kay Paul, ano po? Babalikan natin ang John chapter 1, verse 1 to 14. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Yung Word po dyan ay uppercase, no? Capital letter po yung W, so nagpapahiwatig yan ng pagka-Diyos. At yung word na yan ay tinawag na Diyos, at yung word na yan, ayon sa verse 14, ay was made flesh. Naging laman o ginawang laman. So, yun yung pagiging tao ng ating Panginoon Kristo. So, yun yung reference ng Christ came into the world. Okay? Subalit, as I've said sa prophecy, yung coming of Christ in the past, no, batay sa prophecy, kung halimbawa tutunghayan po natin ang Matthew 1:21, and she shall bring forth a son, si Mary po yan, and thou shalt call his name Jesus. The notice, for he, Jesus, the Lord Jesus, shall save his people from their sins. So, batay sa prophecy, yung coming of Christ into the world ay not for all men, okay, nakagaya ng sinasabi ni Paul, kundi iyon ay para iligtas ang kanyang bayan, ang kanyang mga tao mula sa kanilang mga kasalanan. So, yan po yung nilalaman ng prophecy. Let's move to Matthew chapter 20, verse 28. Even as the Son of Man came not to be ministered unto. Again, this is in reference to the coming of Christ on earth. Right? Nagyan po yung salitang came. Okay? Even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister. And then notice, and to give his life, para ibigay ang kanyang buhay, a ransom, pantubos, pambayad,
For who? For many. Notice po yung mga katagang for many. Okay? So yan po yung batay sa prophecy. Samantalang kung ikukumpara natin kay Paul, halimbawa sa 1 Timothy chapter 2 verse 6, okay, who gave himself a ransom for all. So, kailan po nangyari na ibinigay ng Panginoon ng kanyang sarili para maging ransom o pantubos para sa lahat. Of course, dun sa kanyang kamatayan sa krus, sa first coming on earth. Pero as I've said, yung binasa natin kanina, yung coming niya in prophecy is for Israel, for the ransom. He gave his life a ransom for many, hindi for all. May pagkakaiba yan, which speaks of the nation Israel. Okay? So, yun yung kahalagahan mga kapatid ng pagbibigay pansin sa mga salita na klarong may distinction, kaya napakahalaga ng rightly dividing the word of truth. Okay, notice that, no? Kanina sa Matthew 1:21, he shall save his people. Sa Matthew 20:28, Christ gave his life a ransom for many. And then sa Matthew 26:28, for this is my blood of the New Testament, which is shed for many. Again, nandiyan na naman yung for many, referring to the nation of Israel, for the remission of sins. Samantalang kung kay Paul po tayo tutunghay, halimbawa sa Ephesians 1:7, sabi ni Paul, in whom, in Christ, we have redemption through His blood. Tayo na po mga Gentiles ang kinaukulan, hindi po Israel, no? Tayo po mga Gentiles ngayong dispensation of the grace of God, dahil para sa atin yung dispensation of the grace of God, no? Ayon sa Ephesians 3:1 and 2. Meron po tayong forgiveness of sins according to the riches of His grace. Ganyan din po ang sinasabi ng Colossians chapter 1 verse 14. So kung yung coming of Christ in the flesh sa prophecy with Israel is for many, ulitin ko, ang sinasabi ni Paul, halimbawa, sa ating mga Gentiles or members ng body of Christ na largely Gentiles ang membership, yung kamatayan na yun ng Panginoon, halimbawa 1 Corinthians 15:3, sabi niya, Christ died for hindi for the sins of His people or for many, kundi for our sins. Sinama na po ni Paul, maging ang mga Corinthians na mga Gentiles, ang Gentile world, no, in general. Yung kamatayang yun, ano, batay sa revelation na binigay kay Paul, ay for all men. Yan po sinasabi. Yan po ay bagong revelation na wala pong distinction at wala rin pong agency o pagiging instrument ng bansang Israel. So matatawag natin kasama yan dun sa mystery or yung tinatawag ni Paul na preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery which was kept secret since the world began, na inireveal lamang po kay Paul, mga kapatid po. Wala na pong iba. Hindi po nakabatay sa propeta o una ng inalahad ng mga propeta na yung kamatayan ng Panginoon Kristo ay para sa ating mga Gentiles, sa ating nauukol. Yan ay bagong revelation kay Paul, mga kapatid. So sana maunawaan natin yan. Faithful saying po yan ayon kay Paul. So napakahalaga. We have to thank God na although tayo mga Gentiles in the past, ayon sa Ephesians 2:11 and 12, ay malayo sa Diyos, no? At sa context nito, tayo yung mga tinatawag na uncircumcision, tayo yung mga tinatawag na walang pag-asa, walang Kristo, no? Tayo po ay strangers from the covenants of promise. Wala tayong kinalaman sa mga covenant ng Diyos sa Israel. Hindi tayo bahagi ng Israel, subalit ngayon ay napalapit sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon Kristo. Yan ay bagong revelation. At in that context, mga kapatid, sa Ephesians chapter 2 ay bumuo ang Diyos ng isang grupo ng mga mananampalataya. One new man, one body composed of Jews and Gentiles alike, nang walang distinction, hindi kagaya ng sa time past. So dapat magpasalamat po tayo ng Diyos, mga kapatid. As a Gentile believer now, no, we have to think or remember always itong goodness ng Diyos sa atin. Yan ang sinasabi ni Paul.
Wherefore remember that ye being in time past. Kung kukumpara mo yung kalagayan mo ngayon, as a Gentile, ikaw ngayon ay pinagpala. Ikaw ngayon ay nakakatikim ng kayamanan, the riches of God's grace in Christ. Dahil sa ginawa ng Panginoon Kristo. Na-apply sa atin yun, mga kapatid. Faithful saying po yan na dapat po nating ipangaral sapagkat yung ating apostol, siya po yung unang demonstration dun sa 1 Timothy 1:16, pattern po siya, sabi niya, to those which are, to them which are, who hereafter believe on him to life everlasting. Yan po yung context ng 1 Timothy 1:15. So dapat ay bold din po tayong ipangaral yan dahil ayon kay Paul, ating apostol, this is a faithful saying and worthy of all acceptation. So hindi lamang para sa Israel, according to prophecy, kundi para sa lahat ng tao. Okay, kung babalikan namin ang prophecy, it is true na may salvation of the Gentiles, pero yung salvation na yan ay hindi darating sa kanila kung hindi muna mauuna ang Israel. So, Israel muna ang mauunang makakatikim yan. Sila muna yung mga beneficiaries ng blessings na yan. And then, imi-minister naman po nila yan sa mga Gentiles. So, ang mga Gentiles, batay po sa purpose ng Diyos sa prophecy with the nation Israel, ma-reach out ng mga Gentiles sa pamamagitan nila, sa pamamagitan ng instrumentality nila. Nabinbin lamang po yan, yung purpose na yan. After this dispensation, ay itutuloy po muli yan. Ang mga Israelites or God's chosen people, yung Israel of God ay aangat above all people, at yun ay nasa provision ng new covenant para sa bansang Israel na nagtagumpay, hindi kagaya ng old covenant na hindi po na isakatuparan ng mga Hudyo o ng Israel sa nation yung pong kondisyon sapagkat sila ay mahina. Wala pang nangyayaring redemption. Subalit, tapos na po yung katubusan para sa kanila to save his people. Ika nga, sa Matthew. At through that shed blood ay may remission of sin sa bansang Israel. Ano po? At yung nabinbin na instrumentality nila to reach out the Gentiles ay matutuloy in the future. But now, iba po ang nangyayari. Hindi po instrumento ng Diyos ang Israel, kundi ang instrumento po ng Diyos ngayon to reach out the world, to reconcile the world of sinners, ano po, ay ang church, the body of Christ. So sana maintindihan po natin yan. This is a faithful saying and worthy of all acceptation that Christ Jesus came into the world to save sinners. Yung sinners na yan ay lahat na po ng tao, for all have sinned and come short of the glory of God. At gaya na sinabi ko, nakararami pa rin ng mga Gentiles dahil ang Israel isang bansa lang yan, mga kapatid. But all other nations are Gentile nations. Uncircumcised. But now, through Christ Jesus, ay may salvation. At sabi ni Paul sa verse na yan, of whom I am chief. Now, bakit chief si Paul? Hindi naman si Paul ang pinakamasamang tao na iniligtas ng Diyos, although ang background niya ay talagang sabi nga niya who was before a blasphemer, siya ay mamumusong o lapastangan, injurious. Ano po? Alam natin na siya po ay sangkot sa pagpatay, pagdakip sa mga mananampalataya, persecutor, mga kapatid. Subalit siya ay iniligtas ng biyaya ng Diyos. Kinahabagan siya ng Diyos, kinawaan siya, biniyayaan siya ng Diyos dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus. Kaya siya yung nagsabi na for a pattern po siya ng mayamang ng pagliligtas ng mayamang biyaya ng Diyos, kahabagan ng Diyos at pag-ibig ng Diyos. Yeah. So yun po ang emphasis, mga kapatid, ng 1 Timothy 1:15. What a motivation also for us, no? Siya po ay chief in the sense na siya po yung ring leader, siya po yung nanguna sa pagpe-persecute sa unang mga mananampalataya. Tinatawag niyang Church of God, na ang membership at that time ay puro mga Hudyo. Iba po sa membership ng church ngayon, na Jew and Gentile, karamihan ay mga Gentiles. Yan. At dun sa pinersecute niyang Church of God na nauna ay in Christ din yun, subalit required ang circumcision, puro mga Hudyo at
Sila po ay mga saved din or justified din by faith without works sa gaya ni Abraham. Mantalang ngayon, ano po? Hindi kailangan ng circumcision. Walang lugar ang pagtutuli at di pagtutuli ngayon. Hindi requirement ng Diyos siya. By grace through faith, directly ililigtas ng Diyos sa pamamagitan ng cross of Christ, preaching of the cross. Yeah. Okay, faithful saying number 2, to save time. 1 Timothy chapter 4 verse 9, this is a faithful saying and worthy of all acceptation. Now, I believe na yung context po nito ay may kaugnayan po sa godliness. Batay po sa verse 8, ano po, kung babalikan halimbawa natin, for bodily exercise profiteth little, but godliness is profitable unto all things, having promise of the life of knowledge and of that which is to come. Then sa verse 9, notice, this is a faithful saying and worthy of all acceptation. Kagaya din ng 1 Timothy 1:15. So, ang issue na po dito ay hindi po salvation ng mga makasalanan, nakagaya na sa 1:15, kundi ang issue na po dito ay yung pamumuhay in godliness ng mga taong saved by grace through faith, kagaya po. Walang ibang uulitin ko, pattern or example, mga kapatid. Demonstration ng biyaya ng Diyos. Kundi si Paul. Siya yung una, mga kapatid. At kung may nangyaring malaking pagbabago sa buhay ni Paul mula sa pagiging religious person, persecutor, injurious and so forth, na ginawa ng biyaya ng Diyos sa kanya, ay ganun din po ang mangyayari sa mga sumampalataya sa Panginoon Kristo na kagaya niya, mga kapatid. Ano po? At ang issue na ngayon, kung ikaw ay anak ng Diyos, paano ka mamuhay? Remember, natalakay na rin po natin ito. Ang issue na natin ngayon is to live a godly life. So 2 Timothy 3:12, yea, and all that live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Yun po yung sinasabi po ng verse na yan. Ang issue po doon is lahat ng namumuhay godly in Christ Jesus. Yes, lahat ng member ng body of Christ ay in Christ Jesus, pero sad to say, hindi lahat ay namumuhay ng godly. Sinasabi lang po, yea, all that live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. So kagaya ni Paul, mga kapatid, no, after na siya po ay tinawag ng Panginoon Kristo, saved by grace through faith, ano po? Nung una siya ang persecutor, after that, siya na po ang pine-persecute. Everyday nanganganib na po ang kanyang buhay. Ayan. At ang teaching ng godliness, ano po, ay napakalaking issue niya, napakahalagang issue dito sa 1 Timothy, 2 Timothy. Hindi po pwedeng mawala yung sound doctrine sa teaching ng godliness. Okay? So, may pagtalakay na po tayo ng may ginawa na po tayong pagtalakay tungkol sa theme na yan. At naway mabalikan po natin yung topic na yan. Wala na po tayo sa Facebook. Nabura na po yan. Maaaring nabura na. But nasa YouTube channel na po yan. Sorry po. So, main business natin ngayon sa buhay na ito ay mamuhay sa godliness. Because we have Christ in us. Hindi po natin kapangyarihan yan. We can't do that apart from Christ. We have the power of God's word working in us. Philippians 2:13, it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. So, aral lang po tayo ng aral, matuto, mapuno ng sound doctrine upang may manifestation, mahahayag yung buhay mismo ng ating Panginoon Kristo sa ating buhay. Malaki ang pakinabang ng godliness. Ayon sa verse na ito, di lamang sa buhay na ito may pakinabang, kundi in that which is to come. I'm sure yung mga taong namumuhay in godliness ay may nakahandang reward para sa kanila, sa mga members ng body of Christ, mga kapatid. Now, faithful saying number 3, may pagtalakay na rin po tayo dito, mga kapatid. It is a faithful saying, ano po yan? For if we be dead with Him, we shall also live with Him. So, dito sa text na ito, ang kausap ni Paul ay mga mananampalataya. Again, this has something to do with believers, no? Sa mga members ng body of Christ, we have to take heed on this faithful saying dahil it is looking forward to a future time. Doon sa 1 Timothy chapter 4 kanina, yung manner of life natin must be godly.
And then, in this context naman, kalakip ng godliness ay nandito yung issue ng suffering. But we have to understand na ayon dito sa verse number 11, if we be dead with Him, so sino po ba yung mga namatay kasama ng Panginoong Kristo? Walang iba kundi yung mga nagtiwala sa Kanya, yung mga sumampalataya sa Kanya. So, alam natin, batid natin ang Panginoong Kristo namatay on the cross of Calvary. Batid natin na doon dumanak ang kanyang dugo para sa atin, para sa katubusan ng ating kasalanan. Batid din po natin na after that siya inilibing at muling nabuhay. So, yung mga sumampalataya nagtiwala sa Panginoon Kristo, sila yung mga tinatawag na kasama sila dun sa mga tinatawag ni Paul na if we be dead with Him. So, we died with Christ. Nung tayo sumampalataya, napasama tayo, napabilang tayo, na-identify tayo in the death of Christ. Maliban ang isang tao ay identified mapabilang sa kamatayan ni Kristo, ay hindi po siya maliligtas. So, you have to believe that Christ died for you para mapasama ka doon sa mga tinatawag niyo po na if we be dead with Him. So, in that death, yung kasalanan natin ay natubos, ang kasalanan natin ay napatawad, ang kasalanan natin ay napagbayaran lahat, mga kapatid. Kaya wala po tayong kasalanang naiwan. Kaya nga, diniklara rin po tayo ng Diyos through that death as justified, naging matwid in the sight of God. At we have now the righteousness of God in that death. So if we be dead with Him, sabi ni Paul, we shall also live with Him. Now, notice na itong expression na ito, we shall also live with Him ay future. So I believe this has something to do with our resurrection in the future. Well, ang resurrection ng mga believers, I believe, no, batay sa mga sulat ni Paul, yung resurrection natin from the dead or from the grave, kagaya ng resurrection ng Panginoon Kristo ay naghihintay ng future fulfillment. Yung ating glorification, pagbabago ng ating katawan ay mangyayari sa pagbabalik ng ating Panginoon Kristo. So pong mahalagang aral yan sa mga sulat ni Paul, mga kapatid. At in that resurrection, mga kapatid, ay may issue ng not only just living with Christ, experiencing or having that glorified body, kundi may issue din ng reigning with Christ. Ayan, mga kapatid. Halimbawa sa verse 12, kung titingnan natin yung context nito, sa verse 12, if we suffer with Him, or if we suffer in this life with Christ, of course, okay, kasama sa pamumuhay sa godliness yan, yung suffering, we shall also reign with Him. So if you want to reign with Christ in eternity in the heavenly places, yung pamumuhay natin in godliness may kalakip na suffering for Christ's sake. Suffering for the sake of the truth, for the sake of the Word of God. At ang sabi ng verse na ito, if we suffer, we shall also reign with Him. If we deny Him, na pwede pong mangyari sa isang believer, i-deny niya, itatwa niya ang Panginoong Kristo sa kanyang buhay, okay? He would not be willing to suffer for Christ's sake, magko-compromise po siya, gayon pa man ang Diyos, tapat pa rin. He cannot deny Himself. But, okay, hindi mawawala yung salvation mo, pero, sabi ng verse na ito, He also will deny us. Anong klaseng denial? Hindi i-deny na sasabihin, hindi na kita anak, hindi ka na save, hindi ka na pupunta sa heaven. Hindi po yung denial. Hindi. Ang issue is reigning with Him. He will deny us of reigning with Him. Sayang naman, kaibigan kapatid. We died with Christ, we were buried with Christ, we were resurrected with Christ, and we shall be resurrected in the future with the chance of reigning with Christ. That is if we suffer with Him in this life. Kalakip ng pamumuhay sa godliness, mga kapatid. Ayan po, mga kapatid, ang context nito. Balikan po natin ang faithful saying number 4. Ayan. Ang faithful saying number 4 ay nasa Titus chapter 3 verse 8. This is a faithful saying, and these things I will that thou affirm constantly, that they which have believed in God might be careful to maintain good works. These things are good and profitable unto men. So again, another faithful saying number 4. At sabi nga ni Paul kay Titus, and these things I will, nais ko.
Okay? I will that thou affirm constantly. Yung salitang affirm ay to assert positively, to tell with confidence, sabihing may confidence or tiwala, to declare the existence of something, to maintain as true, opposed to deny. Yan po yung ibig sabihin ng affirm. Ano po? So sabi niya, I will that thou affirm constantly. Constantly po yan. Hindi, wala pong pati dyan. Steadily, constantly. Ayan mga kapatid. That they which have believed in God. So, sino ang tinutukoy dito? Particularly, they which have believed in God. Mga mananampalataya, mga members ng Church, the Body of Christ. They which have believed in God. Well, it is not just mga believers or saved people ang tinutukoy, kundi mga anak ng Diyos, sa mga believers na namumuhay sa pananampalataya. Kung maalala nyo kanina sa 2 Timothy chapter 2, if we believe not. So that is possible for believers na they will not walk in the light of God's word. They will not believe the word of God na ia-apply sa kanilang buhay. So maraming believer ang ganyan. They do not live according to God's word. That means they don't believe the word of God for them. Yung lifestyle na i-design ng Diyos, hindi nila naislakaran, no? Hindi si Kristo ang issue, kundi yung kanilang will pa rin ang nasusunod, yung flesh, yung kasalanan pa rin. Nakalulungkot mga kapatid, no? So itong mga they which have believed in God, ito yung mga mananampalataya na lumalakad by faith in the light of God's word. Tapat na namumuhay sa salita ng Diyos. Kasama yan doon sa faithful saying. Okay? That they which have believed in God, ano po yung issue na mga believers na namumuhay by faith in the light of God's word, namumuhay in godliness, nagsasuffer for Christ's sake, kasama po dyan yung pag-maintain, ayon sa verse na ito, be careful to maintain, might be careful to maintain good works. Maingat na pinananatili ang mabuting gawa. Well, yan po yung lifestyle natin. We should not be against this faithful saying, no? Although may mga believers na hindi sila consistent sa pamumuhay o paggawa ng mabuti, mga kapatid. Dito po sa Titus, malaking issue ito pong good works, mga kapatid. Ito uulitin ko. Ang issue ito ng paggawa ng mabuti ay sa mga mananampalataya. Okay? Sa mga mananampalataya na lumalakad sa salita ng Diyos. So, hindi tayo saved by good works or not according to our works ng salvation, no? Ayon sa 2 Timothy 1:9, ayon sa Ephesians 2:8 and 9, by grace through faith ang ating salvation, not of works, but after salvation, God's purpose for those who are in Christ, created in Christ Jesus, members of the Church of the Body of Christ, ay lumakad sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos para sa atin. So, ang sinasabi ni Paul dito, kasama sa faithful saying is, they which have believed in God might be careful to maintain good works. So, yun yung i-declare positively ni Paul, no? To declare the existence of something to maintain as true. Lumakad tayo sa mabubuting gawa. So, we have to believe what the Word of God says. Kung halimbawa sisilipin natin yung ilang mga talata dito, halimbawa, let's go back to chapter 1 verse 16. Ito namang 1:16 ay ang tinutukoy dito mga unbelievers. They profess, itong mga unsaved people, they profess that they know God. Ganyan naman sa religious world, no? Nagpo-profess na kilala nila ang Diyos. But in works, subalit sa kanilang mga gawa ay deny, tinatatwa nila ang Diyos. Being abominable. So, sila ay mga kasuklam-suklam, mga masuwain. And then, sabi ng last part ng verse, and unto every good work, at sa bawat mabubuting gawa, reprobate. So, sila ay rejected sa mabubuting gawa. Wala silang kakayahang gumawa ng mabuti dahil nasa kalagayan silang makasalanan. Nasa kalagayan silang unrighteous, di ba? Sabi ng Romans chapter 3, there is none righteous, no not one. Sabi ng verse 12, walang gumagawa ng mabuti, walang kahit isa. Walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Dahil ang tao, dahil sa kasalanan, dead spiritually. Hindi nagfa-function yung kanyang spirito according to God's
design purpose. Ayan. Kung lang na magkasala si Adan at si Eva ay nahiwalay na po yung buhay ng Diyos sa ating espiritu at nadimlan ng kasalanan. Ang makapagbibigay liwanag lamang dyan mga kapatid, no, sa nadimlan natin pag-iisip o espiritu, para mag-function yan ay yung kapangyarihan ng gospel of Christ. So kailangan marinig ng taong yan, no, kagaya natin, na si Kristo ay namatay dahil sa kanyang kasalanan. Dahil yun yung lumikha ng kamatayan, ng kanyang spiritual death. Yung buhay mismo ng Panginoon binigay sa krus, yung kanyang dugo na buhos, pambayad pang tubos sa lahat nating mga kasalanan. Yan po ang ginawa nating tagapagligtas. So i-preach mo yung cross. Dahil may salvation doon, may justification doon, may eternal life, mapapanumbalik yung buhay na nawala sa tao. So, we were identified. Pagkatapos sumampalataya ng isang tao, mapapabilang ka doon, ma-identify ka doon sa kamatayan ng Panginoon. Maging sa kanyang pagkalibing at muling pagkabuhay mula sa mga patay. Mare-restore yung buhay na nawala kay Adan at kay Eva through the power of the gospel. So pag magliliwanag yung gospel of Christ na yun, yung gospel of salvation na yun, yung preaching of the cross sa isip ng tao, magkakaroon ulit ng buhay yung kanyang espiritu. Kaya tayo ay spiritually raised with Christ. Bumalik yung buhay ng espiritu at makapag-function yung espiritu ayon sa dinesign ng Diyos originally kay Adam and Eve. Higit pa doon actually mga kapatid, no, kung tutuusin, dahil sa ating Panginoon si Kristo. So, napakahalaga ng pag-share ng gospel of Christ sa mga unbelievers na reprobate unto good work. Pero ngayon, saved na tayo. Hindi lamang napatawad ang lahat nating kasalanan. Hindi lang ligtas na tayo sa punishment. Kundi mula mismo sa kasalanan, sa kasamaan ay hinango tayo ng Diyos. Yan ay kasama doon sa provision ng cross. God has redeemed us. Inalis tayo, tinubos tayo. Sabi ng Titus 2:14, He hath redeemed us, who hath redeemed us from all iniquity. No? Nais ko lang po silipin yun mga kapatid. No? Sa 1 Timothy, I should say sa Titus, chapter 2, verse 14. Ano? Dapat maintindihan po natin itong kahalagahan nitong verse na ito na may malaking kaugnayan sa paggawa natin ng mabuti. Halimbawa, sa verse 14, who gave himself, so it's going back to the cross of Christ, that He might redeem us from all iniquity. So yung redemption dito from all iniquity is, ang idea is He buy us out, inalis tayo mula sa lahat ng kasamaan. So we are no longer in that iniquity. We are no longer in sin. So you have to believe that para maging matagumpay tayo completely sa kasalanan. Hindi lang yung binayaran niya yung ating mga kasalanan, pinatawad niya, minugasan tayo, inalis pa tayo mula. Hinango tayo mula sa lahat ng kasamaan. Kaya nga makakamamuhay tayo ng buhay na matuwid. Malaya tayo makakagawa ng mabuting gawa dahil meron na nasa atin na po yung buhay ng Diyos. Yung espiritu natin na buhay na. We have that life of Christ living in us. Christ living in us. Sabi nga ni Paul, ano? Through the power of God's words. Kaya napakahalaga ng salita ng Diyos. Kahit na sabihin mong si Kristo na bubuhay sa akin, pero wala kang salita ng Diyos na nagfa-function, kumikilos para bigyan buhay yung espiritu mo, hindi mo po may experience yan. Sa Colossians 3:16, sabi ni Paul, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns, spiritual songs, and so forth. Yun po ang sabi ng Colossians 3:16. Pagkatapos na ang salita ni Kristo na nanahan sa atin ang buong kasaganaan, appropriate it by faith. You have to believe what it says and then lilitaw po yung mabuting gawa. Magiging careful po tayo to maintain good works. Hindi po natin naasahan ng mga unbelievers, ungodly people, yung nasa kadiliman, na makapagpo-produce ng mabuting gawa. Kaya nga, not of works ng salvation. Sa mga saved people lang po nakalaan ng mabuting gawa. At remember, hindi po yan para sa ating kaligtasan. Tapos na po ang ating kaligtasan. Tayo na po yung instrumento ng Diyos sa mabubuting gawa. So silipin po natin ilang mga verses dito sa Titus bago po tayo magtapos, mga kapatid, no? To save time. Let's go back to chapter 2, verse 4. Chapter 2, verse 7, rather. In all things showing thyself a pattern, sabi ni Paul kay Titus, ikaw ay ipakita mo yung sarili na pattern, uliran, saan? Sa mabubuting pattern of good works. Hindi lang yan, in doctrine.
So, talagang doctrinated. Talagang mature believer po ito. Itong si Titus. In doctrine showing uncorruptness. So, walang corrupt doctrine. Sa chapter 2 verse 1, sabi ni Paul, speak thou the things which become sound doctrine. Kaya kung wala pong issue, kung hindi po tayo nagra-rightly divide, impossible that we will understand sound doctrine, itong mga bagay na ito. So in doctrine, sabi niya, showing uncorruptness, gravity, sincerity, sound speech that cannot be condemned, that he that is of the contrary, yung kumokontra, may be ashamed, mahiya po siya. May knowledge ka sa doctrine, you can defend it, you can explain it through the word, and then yung buhay mo, nakikita yung mabubuting gawa, yung godliness. Nakalulungkot na kung halimbawa sasabihin po natin na I know that doctrine, may sound doctrine ako, pero salungat yung buhay, inconsistent yung buhay, hindi tayo naniniwala sa faithful saying na ito. Na careful tayong i-maintain ang mabuting gawa batay sa sound doctrine. By faith sa sound doctrine, ma'am. Okay, another verse ay sa verse 14. Ano? Inulit na naman po. Who gave himself, ulitin ko po, no? Binasa ko ito kanina. Ransom who gave himself for us, that he might redeem us of all iniquity and purify unto himself upang dalisayin mga members ng Church, the body of Christ, mga believers sa kanyang sarili, a peculiar people or a special people. Okay? Zealous, mga masisigasig na po sa mabubuting gawa. So, yan po yung lifestyle natin. Hindi po yung nanglulupay-pay, nanghihina, walang ganang gumawa ng mabuti. Ang verse na ito nagsasabi na zealous. Yung taong may sound doctrine, nagmamahal sa salita ng Diyos, wala pong ibang pinapahalagan sa buhay, yung kanyang spiritual life, yun yung number one sa lahat, no? Tsak po na siya ay masigasig sa paggawa ng mabuti. Yung mga carnal believers, kinalulungkot kong sabihin, or carnal Christians, sila yung hindi kinakikitanan ng mabuting gawa. Wala silang gana sa paggawa ng mabuti. Wala silang gana sa salita ng Diyos, sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi sila makapagtiyaga, mga kapatid. Pero yung mga mature believers, yung mga nakikita ang buhay ng Panginoon sa kanilang buhay, nakikita ang kapangyarihan ng salita ng Diyos sa kanilang buhay, namumuhay sila by faith every day, hindi lang po every Sunday. Sila po yung masisigasig sa mabubuting gawa. Okay, let's go back sa another verse. Chapter 3 kanina, sa binasa ko na rin po, no? Ulitin ko po. This is a faithful saying, and these things I will that thou affirm constantly, that they which believe in God might be careful to maintain good works. These things are good and profitable unto men. Mabuti yan at profitable sa lahat ng tao kapag nakikita nila yung mga believers na kinakikitanan nila ng mabubuting gawa. Maaaring sila ay maakay, maliliwanagan, mahihiya, masasansala o mare-reprove yung kanilang mga masamang gawain. Makikita nila there is something different sa iyo, sa ating mga believers. Maaaring maging daan yan, mga kapatid. Kasi sila ay magtanong tungkol sa kaligtasan. Sila ay maakay mo sa katotohanan at madala mo sa kalangitan. So napakahalaga ng testimony sa buhay ng isang mananampalataya. Then, last na verse na kung saan ginamit ang good works na expression ay sa verse 14. And let ours also to maintain good works for necessary uses that they be not unfruitful. Kapag hindi po talaga nagmamanifest, hindi nakikita yung mabubuting gawa sa buhay ng isang believer, magiging unfruitful siya. Dalawang bagay lang yan. Kung hindi ka namumunga ng mabubuting gawa, no? Hindi ka namumuhay ayon sa salita ng Diyos by faith, no? Yung pananampalataya mo, yung buhay sa espiritu ay hindi magbubunga. Walang bunga, unfruitful ka. Pag sinasabi mong may doktrina ka pero walang manifestation or expression of good works, that is unfruitful. Tsak na yung believer na may doktrina at naniniwala, living by faith every day sa salita ng Diyos, magiging mabunga yan. I-maintain niya yung mabuting gawa. Papakita niyang siya ay pattern of good works. Siya ay zealous unto good works. Yan po yung mga katagang ginamit po dito sa Titus. Kasama po yan sa faithful saying number 4. O nawa mga kapatid ay pahalagahan po natin itong mga salitang ito dahil
Kasama po ito sa revelation na ibinigay sa ating apostol ngayon, mga faithful sayings na kapakipakinabang sa ating buhay spiritual bilang mananampalataya. Mga naglilingkod sa Diyos, miyembro ng Church, the Body of Christ, ngayong present dispensation of the grace of God. Kaibigan, kapatid, kamag-anak, kapatid, kung hindi ka pa tsak sa iyong kaligtasan, hindi pa huli ang lahat. Sinasabing maliwanag ng banal na kasulatan na ang mabubuting gawa ay hindi nakalaan sa mga hindi pa ligtas. At hindi po yan ipinag-uutos ng Diyos na gumawa ka ng mabuti para sa iyong kaligtasan. Isa pong malaking pagkakamali yan. Isang malaking kasinungalingan yan ng kaaway at nakalulungkot sa religious world. They're emphasizing ang binibigyan din yung mabuting gawa. Ang kanilang gospel ay gospel of works. Kailangan mo gumawa upang ikaw ay maligtas. But the word of God is emphasizing the grace of God. How could an unsaved person, paano ang isang unsaved na person makagagawa ng mabuti kung wala pa sa kanya ang Diyos, wala pa sa kanya ang buhay ng Diyos, kung siya ay patay pa spiritually, kung wala pa siyang word of God? At paano siya makagawa ng mabuti kung wala siyang kaugnayan sa Diyos? Ang mabubuting gawa na inilaan ng Diyos ay nandito sa word of God. Hindi mo kailangan mag-imbento ng mabuting gawa. Yan ay galing sa Diyos. Pero una sa lahat, kung hindi ka pa tsak sa iyong kaligtasan, kaibigan, kapatid, kamag-anak, hindi pa huli ang lahat. Mag-decide ka. It's a matter of choice. You have to believe that Christ died for you. Yun po ang tanging message ng mga pagliligtas. Si Kristo ay namatay dahil sa iyong kasalanan, dahil sa ating mga kasalanan. Yung buhay niya, ibininis niya para sa iyo, yung kanyang dugo, dumanak. At sa pamamagitan ng dugo na yun, mga kapatid, ay may katubusan ng lahat nating mga kasalanan. May kapatawaran ng lahat nating mga kasalanan. Doon ka lang magtiwala, kaibigan, kapatid, wala nang iba. Ang ating tagapagligtas, bagamat namatay, nagbuwis ng kanyang buhay para sa ating mga kasalanan, nilibing na buhay na maguli mula sa mga patay sa ikatlong araw. Tagumpay ang kanyang ginawang pagsasakripisyo, pagliligtas. At pati kamatayan ay kanyang napagtagumpayan. Dahil yung kamatayan na dulot ng kasalanan na pagbayaran, yung kasalanan na nagdudulot ng kamatayan, yes, as I've said, ay natubos lahat, nabayaran na, kaya walang dahilan para hindi siya bumangon mula sa mga patay. Yan yung pag-asa na hinihintay natin, tsak na tayo mabubuhay na maguli kasama ng ating tagapagligtas sa kanyang pagparito. Subalit, kung hindi ka pa sumasampalataya sa Panginoon, kinalulungkot ko, kung hindi ka sasampalataya ngayon sa Kanya habang nabubuhay ka pa, hindi ka magtitiwala sa Kanya, darating ang panahon that you will face the Lord Jesus Christ as your judge. This is now the time of salvation. Believe the Lord Jesus Christ as your Savior. Wala na pong iba. From sin and its punishment. At siyak na hindi mo na siya haharapin bilang iyong hukom sa lahat ng iyong ginawa sa buhay nito, maging sikreto. Kung nais mong maligtas sa paghapon na yan at pagbukom, ngayon pa lang, sumampalataya ka na. At kung ikaw naman ay anak na ng Diyos, itong ating mga pinag-aralan ngayon na faithful saying, dapat itong laging laman ng ating isip. Keep on sharing that Christ died for all. Binigyan niya ang kanyang buhay upang yung kaibigan natin, mga kamag-anak, kakilala man o hindi, na mababahagi na nasasampalataya ay maliligtas. Because it is a faithful saying that Christ Jesus came to this world to save sinners. Yan yung primary purpose ng kanyang pagparito, so to say. And then, mamuhay tayo in godliness. Dahil faithful saying yan. And then, maging careful tayo to maintain good works. Suffer with Christ, mga kapatid, in this life. No matter what happens, wag natin i-compromise ang truth. Kahit na maraming alok na magaganda sa kasalukuyang buhay, ang religion, ang Christian organizations, wag natin ipagpalit ang katotohanan. Choose to suffer for Christ's sake, for the truth's sake, mga kapatid, upang maging maganda ang ating future in eternity. Mga kapatid, ay nagbigay paalala sa atin itong mga aral na ito, at wag po tayong titigil sa pagsasaliksik habang buhay. Maraming salamat po sa inyong matyarang pakikinig at pakikipag-aral. Hanggang sa muli, grace and peace to us all in Christ. Maraming salamat po.